Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, PBBM nagulat sa Senado. Ginulat si Vice President VP Sara Duterte, aalisin na sa pwesto. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagsalita na 24 nating senador kung sino-sino sa kanila magkakampihan. Sa Duterte nga ba sila o sa Marcos, impeach na pinag-uusapan. Grabe si PBBM nagulat sa Senado. Ginulat si Vice President VP Sara Duterte, alisin na sa pwesto. Tara panoorin natin. Speaking of the impeachment, nag-declare si Vice President Sara Duterte, ang gusto daw niya, bloodbath. Anong naging dating sa inyo dito as one of the senator judges? Well, bilang senator judge, wala naman sa bokabularyo ko para sa impeachment yung ganyang salita. But as I said, and I am committed just to have that neutrality demanded of judges, and in particular in the case of impeachment of senator judges. I think very like in aspiring to be like in a courtroom, very cold and clinical yung pagpresenta ng mga ebidensya. Didinigin naming senator judges yung mga prosecutors, whether from the House or private prosecutors as the case may be. So yun, magkaibang konteksto siguro yung pinag-uusapan sa ganyang salita. And for me, the only vocabulary that matters sa impeachment ay yung sinabi na rin dati ni SP at sinasabi ko pa ulit-ulit, yung neutrality and yung pagiging senator judge and voting on the basis of the evidence. Inappropriate ba yun, ma'am? Yung ganung term, bloodbath? I'll just say na wala, iba yung bokabularyo ko. And yung bokabularyo ko yung gagamitin ko para sa impeachment. Okay, RG, Mayan, and then Danielle. Ma'am, what is your message to those who would take for granted that you are a sure convict vote, given your past history with the Vice President, given your position against the Dutertes, given the fact that many of your allies are pro-impeachment, and given the the possibility of having you or someone from your side of the political divide face off with her in the 2028 presidential election? So, ang message ko lang ay yung katulad nung sinasagot ko paulit-ulit, basta impeachment. Neutrality of a senator judge, judging on the basis of the evidence. Ganun lang. Na-distill na to its essence. And that's it. That's my message even to anyone, even to her. Ma'am, yung Duterte Black, kiniklaim din nila na opposition sila. So, ano po yun? Magkakakaya ng dalawang klase ng opposition sa Senate? Oh, magandang tanong yun. Kung sinasabi nilang opposition sila, senyales na naghahanda silang mag-vie para maging minority bloc or minority dito sa Senado. Kung makukuha nila yung label ng minority, may option pa rin po ako or kami kung magdesisyon po kami na isang independent bloc na magpapatuloy talaga sa pag-check and balance, magpapatuloy sa pag-fiscalize, at pati sa labas ng Senado, magpapatuloy sa pagbubuo ng oposisyon. Pareho sa Duterte at kina Presidente. So malabo magsama itong genuine opposition at saka itong Duterte Black na nag-claim na opposition na rin po sila? Well, wala po akong planong sumali sa isang Duterte Block. Pwede pong lahat kaming mga colleagues dito sa Senado ay patuloy na makipagtulungan sa mga usapin ng common advocacies. Ito man ay proteksyon sa kababaihan, ito man po yung iba pang binanggit kong priority legislative agenda pa rin sa huling 2 linggo ng sesyong 19th Congress, pati sa mga public services at utilities tulad ng tubig at saka kuryente at yung pagsugpo sa POGOs. Pero sa mga usaping politikal at mga susunod na electoral, tingin ko importante panatilihin at lalong palawakin, lalong palakasin yung poll na oposisyon. Sa Senate presidency, meron ka bang balita, ma'am? May mga nag-a-aspire na ba na nakikipag-communicate sa inyo para kuhanin ng suporta? Wala pa naman po. Well, yung mga nababalitaan ko ay pareho sa mga nababalitaan ninyo at ibinabalita rin ninyo sa amin at sa ating lahat. And of course, that will be a matter for the majority to decide. Okay, RG.
Ma'am, would you be interested in the minority leadership? Ikaw mismo yung mag-minority leader. Of course, yun naman yung pangarap ng alinmang minority of an outgoing Congress, lalo na kung nakapagpanalo ng mga dagdag na kaalyadong senador, halimbawa, ay magbuo pa rin ng minority sa susunod na Kongreso. But as in everything sa pag-organize ng Senate, it's a matter of numbers. So kung, ayun, itutukoy ng majority yung Senate President, posible na yung ibang bloke na may susunod na pinakamalaking bilang ng miyembro ay i-claim nila yung minority. Kahit ganun ang mangyari, may plan B pa rin naman ako, which is the independent bloc. Ma'am, you're totally ruling out joining the majority. Para sa akin, sapat na yung nakaraang 9 na taon. Marami-rami ang napagtulungan sa mga miyembro ng majority. Depende sa mga advocacies. Maraming happy bills na itinawag. Maraming investigasyon din. Maraming budget interventions. Pero para sa akin, para maging consistent sa nakaraang 9 na taon at lalong maging consistent sa mga susunod na taon hanggang 2028, 2034, 2040, importanteng manatiling consistent na hindi sumali sa majority, lalo na kung hindi naman ako kaalyado ng administrasyon, at mag-provide ng alternative pole or center of gravity para sa mga opposition and in the other independent forces, pati sa labas ng Senado. Ma'am, yesterday the President said na ayaw niya na ng kaaway, gusto niya ng unity. Again, we heard that word again. Kayo, ano ang posisyon niyo dyan? Oh well, who can argue with unity, no? Unity with a lowercase u. Lahat ng di lang Pilipino, lahat ng tao mas gustong nagkakaisa tayo lagi sa lahat ng espasyo. Of course, politics is a very competitive arena. So, ideally may principled unities, pero sa panahon ngayon na napaka-diverse talaga ng mga boses nating mga Pilipino at talagang palagay ko naghihingi ng representation at nagpakita ng lakas yung mga puwersang iyon nitong nakaraang eleksyon, that it's important para sa amin na nagtatrabaho sa loob ng political institutions to provide that pole or that center of gravity and that leadership para mag-contest sa mga nangungunang paksyon sa ngayon. Pero ma'am, yung willingness niya to reconcile with Duterte's, hanggang sa anong level ba dapat yun? Good luck po sa kanila kung papaano nila magagawa yon. Of course, the level, it's up to them to determine. Ako, mas nakatutok ako sa pag-isahin namin, hamigin, i-consolidate namin lahat ng mga puwersang sumuporta sa Akbayan, sa Kikobam, pati sa ML, party list, and take that ball and run with it forward. Pero ma'am, yung reconciliation, it doesn't mean na kalimutan na kung ano man yung mga kinakaharap na mga issue at kaso ng ilang pamilya doon. Well, since si Presidente ang nagbabanggit ng reconciliation, siya at sila ang kailangang mag-set ng terms. Hindi naman ako, wala naman akong makialam doon. Mas talaga tututok ako sa isang tunay na pagkakaisa sa hanay namin. Ma'am, actually yung sa bloodbath din yung tanong ko. So, kayo po muna, how are you preparing or prepared na po ba kayo to be a senator judge for the upcoming impeachment? I am preparing with my Legis team. We will be consulting with some additional colleagues of theirs from the legal profession. Paano talaga mag-engage ng matalas at epektibo sa impeachment process. Yung sinasabi ni VP Sara na gusto niya or expecting siya ng bloodbath, are you also expecting na matindi yung bakbakan pagdating ng impeachment trial? Especially because no less than Attorney De Lima po ay isa sa mga prosecutors at isang lawyer. Well, I'm expecting matindi ang bakbakan sa ipepresent na mga ebidensya. And I'm actually very excited sa process. Unang pagkakataon itong magiging senator judge ako. I've observed trials in courts before.
I've been a witness in an impeachment trial before, but first time kong magiging senator judge. So ganyang ka-importante at kabigat para sa akin ito at ganyang kaseryoso kong pinaghahandaan at paghahandaan. Sana lang, ma'am, believer kayo, ma'am, na pwede talagang tumawid ng diretsyo sa kabilang kongreso kasi may mga senators that they believe na kung yung simpleng bill nga nire-refile, ano pa ba yung impeachment complaint kapag tumawid to another congress na kailangan din daw i-refile. Kayo po, believer kayo na pwede talaga siyang tumawid? Based on yung mga legal opinions na nabasa ko na, sumasang-ayon ako na pwedeng tumawid. Besides, ang impeachment process, hindi naman siya legislative process. Tulad ng pagdinig at pagpasa ng mga panukalang batas. Hindi siya katulad ng proposed budget na kailangan matapos sa loob ng isang fiscal year. Hindi siya simpleng resolution din na iniimbestiga. Sabi nila, sui generis yan. And kaya naniniwala ako sa mga legal opinions na nabasa ko na pwede siyang tumawid. And I fully expect na yun yung mga ma-uphold pag nag-resume kami ng session at bubuin namin yung rules para sa impeachment trial na ito. Ma'am, may we get your comment lang din po. Yung DOJ naghahanda na raw po ng documents para dun sa Interpol, para po kay Harry Roque. Opo. So, that was good news na natanggap na hihingiin nila sa Interpol mag-issue ng red notice. Pending na rin po yung warrant of arrest on the very serious charge of human trafficking dyan sa Porac Pogo Hub laban kay Harry Roque. So, I hope that one way or another, either yung aksyon ng ating Philippine warrant of arrest or yung aksyon ng Interpol red notice ay mapauwi na siya rito para harapin yung seryosong akusasyon sa kanya na siya rin bilang abogado, dapat alam niya na obligasyon niya iyan. Okay. Okay na? Marlon, Babylin, and then Camille. Marlon. Ma'am, what's your reading of the success ng mga kandidato nilang mga Duterte? They have at least 5 or 6 Senate slate, tapos even sa party list in the 30 youth. I mean, equally stunning yung sa victory ng Akbayan is also in the 30th, which also got 3 seats. Anong basa nyo dyan? So, ang pwede lang nating basahin dyan ay may base talaga sila. May suporta talaga sila sa mga botante. So, that remains an important part ng populasyon natin at ng voting population natin na patuloy na kailangang i-engage. But do you acknowledge that a large part of their victory is dahil dun sa nangyari kay former president, yung pagkaka-arrest ng pagkalipat niya sa dahig, and then yung impeachment kay BP Sara? Oo. The absence of exit polls notwithstanding, susubukan ko pa rin i-argue na equal yung bilang ng mga tao na bumoto for one side or the other dahil sa mga importanteng events na iyon. I would believe na marami ring Pilipino ay naniwalang yung ICC ay simula na makapag-deliver ng hustisya sa mga balo at mga ulila ng extrajudicial killings. And I would believe na marami ring Pilipino ang naniniwala na yung impeachment process ay isang proper na constitutional process na magsingil ng accountability sa kahit sino sa aming mga nagtatrabaho sa gobyerno. So, yun. And having said that, I recognize na may suporta at may base talaga sa ating populasyon. Oo, yung mga nanalong senador sa hanay nila. And how will that affect your preparations po to 2028 and your efforts to consolidate the forces of liberal progressives? Ang influence niyan sa akin is that first of all, kailangan patuloy na mag-engage. Never na putulin yung komunikasyon, never na putulin yung engagement, even on some difficult issues. And nabanggit natin kanina yung ekonomiya. Tingin ko pa rin, as I think shared with you after 2022, sino man ang binoto na presidente noong 2022, sino-sino man ang binotong mga senador, lahat ng mga Pilipino ay umaaray, lalo na sa mga economic issues. So I think
yan yung isang mayamang larangan ng engagement pa rin, pakikipag-usap sa isa't isa, pakikinig sa isa't isa across the different blocks, and also leading towards 2028. Isa lang medyo off topic. No? Ma'am, recently ang daming mga scam hubs pa rin, no? Mga remnants ng Pogo na nare-raid outside of Metro Manila, Cebu, in some Davao provinces. Ma'am. Are you alarmed na may mga ganyan pa rin na despite yung paulit-ulit din na warning coming from the President and PAOK regarding these elements? Oo, nakaka-alarm talaga. And we raised that warning sa simula pa lang. Katapusan nung nakaraang taon, meron ng Pogo ban na in-announce nung SONA. May pending kami dito sa Senate na anti-Pogo law na pinapanawagan ko kay Presidente, i-certify as urgent or suportahan. May EO na in-issue ang Malacanang na kailangan pang kompletong i-correct. And yung ating mga law enforcement agencies, patuloy dapat na i-enforce yung mga iyan. But we've seen yung mga warnings nagkakatotoo talaga na nagsusubok mag-disguise lang yung mga Pogo, nag-break up into smaller units, nagtatago sa likod ng mga or sa loob ng mga legit na korporasyon na may mga business permits, nagtatago sa loob ng BPOs, jeopardizing even yung malaking economic contribution ng mga BPO sa ating mga ekonomiya at sa mga pamilyang Pilipino. Yung mga Pogo hubs at scam hubs tulad ng mga nasa labas ng bansa kung saan patuloy na nire-recruit under false pretenses at human traffic yung mga kababayan natin, kaya patuloy pa rin nangangailangan ng rescue. Yung mga Pogo hubs at scam hubs dito sa Pilipinas, ayan, ang titigas pa rin ng ulo, di ba? So, ibig sabihin, we have to do more. Yes, in terms of policy making, but we have to do even more in terms of law enforcement. At hindi napuputol yung links nun, probable or established, sa espionage, sa foreign malign operations. Dahil paulit-ulit na lumalabas, halimbawa yung pangalan ni Lee Duan Wang at yung mga associates niya, yung kanyang Nine Dynasty at yung mga sister companies niya, hanggang sa huli ng mga Pogo and scam hub raids, hanggang sa huli yung terribleng kaso ng kidnapping and killing kina Anson Ke at yung kawawang driver niya. So, patuloy na lumalabas yung interconnectedness ng lahat ng mga problema ito. Even yung presence ng China sa ating telecoms industry. At wag nating kalimutan sa ating energy sector na maya't maya umalabas pa rin yung mga pangalang ito ng mga individual at yung mga corporate entities nila. So, hindi pa tapos ang laban by any means. So, yung approval, ma'am, ng proposed bill, banning Pogo, kailangan yon before matapos ang 19th Congress? Ay nako, kung kaya pa naming magawa yon bago matapos ang 19th Congress, napakabuting gawain yon on our part. So, yun sa na-mention ni Senate President Escudero na target nyo na ma-approve before na matapos ang 19th Congress. Very good. I support SP on that. Okay, may patanong lang si Nympha. Sa legalities and realm of possibilities, pwede ba na ipadismiss na daw yung impeachment case against BP Sara o mandated kayo na mag-trial? Mandated kami mag-trial and hindi madi-dismiss pero masasettle lang yan on the vote, whether to convict or to acquit. Okay. Baby Lynn and then Camille. Senator, we are very happy that you are really preparing for this, considering this is your first time. May naganap po in the first impeachment na hindi inaasahan ng marami. Merong pinapabukas na bank statement. And I was just wondering if you're also preparing for an off-the-cuff scenario, an extreme scenario. Halimbawa, may bank statement na hindi mapabukas. May mangyaring extreme. It's a different scenario. Are you also preparing for that kind of setting? Thank you. Well, unforgettable nga, di ba, yung hindi pagpapabukas sa so-called second envelope sa unang impeachment process na iyan. But I'm preparing more for a regular impeachment process this time around, or I'm hoping for a regular impeachment process. I'm hoping for no extreme circumstances and therefore extreme reactions. I'm hoping na
the Senate will be able to fulfill our constitutional duty in a regular manner. Oo, para ma-deliver naman sa taong bayan yung prosesong dinedemand ng konstitusyon. Okay, ma'am. Nabanggit nyo kasi paulit-ulit yung 2028. Yes, and it's and also in everybody else's minds. We're an election-crazy country. Would you now consider running for president? I think yung ganyang tanong and yung natural competition about it, naturally will come somewhere up the road pa. Pero ang priority ko sa ngayon, at sinasabi ko yun sa lahat ng mga kasama at kaalyado, lalo na itong unang 9 na buwan after the election, pag-isahin talaga, hamigin, i-consolidate to a greater degree than we were able to do after 2022. Mag-consolidate kami, kahit yung process of selection ng strongest possible slate namin sa 2028 na lalaban at mananalo, we can decide that somewhere up the road. Tingin ko, ang pinaka-urgent sa mga importante sa ngayon is magkaisa these 9 months. Pero ma'am, yung mga resulta ng midterm election, sinasabing parang pwedeng bumalik at lumakas uli yung Pinklawan at Dilawan. Hindi naman nawala ang Dilawan or Pinklawan or Pink. Alam ko parts sila nung naging mga tagumpay namin ngayon at nadagdagan pa namin. So, dynamic siya and growing. At yun yung nagbibigay sa akin ng pag-asa at fighting spirit para sa mga susunod na laban. So, nag-mature na ba yung mga botante natin, ma'am? Oh, I think every day na nabubuhay tayo bilang isang lipunan, nagmamature tayo by force of circumstance, by force of suffering, sa dami ng dinadanas ng mga Pilipino, sa dami ng leksyon na natututunan natin, sa ayaw natin at sa gusto. I think yun yung naghuhugis sa ating mga boto, sa ating mga opinyon, sa ating mga posisyon sa iba't ibang issue. So patuloy kong aasahan yun. And yun yung dapat naming respetuhin and work with sa mga susunod na taon ng pag-oorganisa, pag-eduka, pag-mobilize. Hindi lang tuwing election, but every year in between. Okay, Mayan and then Marlon. Ma'am, sorry, balikan ko yung sa minority issue. Kasi sabi nyo, parang hindi option sa inyong, gusto nyo consistent minority kayo. Yes. Pero sa pag-uusap po with Senator Bam and Senator Kiko, sila din po ba ay gusto nilang mag-minority o may chance na sila po yung gustong mag-majority? Wish ko na magsama kami sa minority o sa isang independent bloc. Pero alam nyo naman, kaming lahat ng mga senador dito, we have our own decision-making process. We have our own pananaw. At nagre-respetuhan kami dyan, kahit at lalo na sa loob ng tinatawag kong oposisyon. So, hindi ko pwedeng i-presume ang anumang bagay. I have to hear it straight from the horse's mouth. So, sa tanong na ito, you will have to ask them. Basta ang sa akin, ang optimal scenario ko ay magsama-sama kami either sa minority or sa independent bloc sa loob at sa labas ng Senado. Ma'am, but since kayo yung nagtulungan ng eleksyon, Yes. meron bang paunang pag-uusap na, pag manalo kami, magkakasama tayo sa anumang bloke sa Senado? May ganun. Well, nung all the years of preparation and all the months of campaigning, syempre we really feel for each other as allies. Okay? So, pero walang hard and fast na usapan na singilan ngayon sa isa't isa. So, ito ang pagsara ng 19th Congress at sa pagbukas ng 20th Congress, kailangan at nagsimula na kaming mag-usap last week para mag-level off ano yung magiging disposisyon ng bawat isa and therefore ano yung magiging organizational shape ng anuman, minority man yan or independent bloc man yan. Ma'am, sabi nyo, in the next 9 months, hahamigin nyo yung forces ninyo. So, does that mean in the next 9 months ay palalakasin nyo na rin yung 2028 slate nyo? Yes. At makakaasa kami na, magde-decide kayo kung sinong frontrunner ninyo? Baka hindi pa yung slate per se, baka hindi pa frontrunner kasi syempre somewhere up the road pa yan. Pero palagay ko kung magtatagumpay kami in the next 9 months na pag-isahin yung lahat ng mga puwersa namin, then patuloy na tataas yung level of confidence sa isa't isa and pati yung yung level of
confidence and comfort going into a selection process somewhere up the road pa, siguro many months pa or a few years from now. Pero at least, mas magkakapalagayan ng loob. Last na for me, ma'am. What's with the next 9 months? Bakit kailangan nyo doon palakasin yung pwersa nyo? Do you feel most powerful since ang ganda nga ng resulta po ng election po nitong midterms, kaya kailangan i-combine nyo na yung forces nyo as early as possible? I do feel na mas nakapag-accumulate kami ng kahit konti pang mas maraming kapangyarihan sa ngayon, as affirmed, as validated ng ating mga botante. So yung hindi namin na-maximize na pagkakataon ng 2022 na mag-consolidate, we have that rare second chance now. And bakit ba 9 months? Ewan ko, baka dahil panahon ng pagbubuntis. So, magbuntis kami ng ganito and sa pagkatapos ng 9 na buwan, manganak kami ng isang mas malakas pa, mas consolidated at mas may potential na opposition. So, dun sa 9 months, ma'am, i-consider nyo ka naman yung mga lesson na natutunan nyo nung tumakbo si VP Leni sa pagka-presidente. Marami ba kayong natutunan dun na lesson, yung mga anumang shortcomings o kapalpakan? Well, yung mga lessons namin nung 2022, medyo may pagka-anecdotal pa rin kasi hindi pa namin natapos yung evaluation process noon. At importanteng inputs yon. Pero mag-e-evaluation process kami dito sa performance namin sa 2025 midterm elections para mas ma-internalize namin, mas ma-institutionalize din sa institutional memory ng opposition sa Pilipinas at para ma-apply namin, matutunan namin at ma-apply namin sa mga susunod na electoral contests. Sino mga kasama nyo dun sa gagawing assessment na yan? Well, lahat ito ay happening simultaneously, yung pag-uusap sa aming tatlo ni na Sen Kiko at Sen Bam, yung pag-reach out sa mga puwersa ng isa't isa, no? So yung mga partido namin, yung pag-reach out sa iba pang mga allies, yung pag-reach out sa mga kaalyado din sa iba't ibang mga institusyon. May sariling proseso, yung mga kasama sa House. Gusto kong makapag-reach out sa mga kaalyado namin sa mga local government units at sa iba pang mga bahagi ng gobyerno na may mga kadiwa kaming nagtagumpay din. So before Marlon, ma'am, possible na sa 20th Congress, 3 block magkaroon sa Senate, minority, majority at independent block? Posibleng-posible or highly probable or sigurado. Kasi kahit siguradong may mabubuong majority, siguradong may mabubuong minority, at least those two. So, yun sigurado. And probable, kung ibang bloke ang makakuha ng title ng minority, magi-independent. Magkakaroon talaga ng independent block. Okay, Marlon. Ma'am, balikan ko lang yung tanong ni RG kanina. So, open po kayo or you're considering the possibility na kayo yung maging standard bearer ng liberal progressive sa 2028? Alternative doon sa Duterte at kung sino man yung susuportahan ni Presidente Marcos? There will certainly be a progressive or reformist alternative. So may at least third slate, may at least third candidate. Hindi ko pa talaga alam kung sino-sino iyon. Kasi magiging bahagi yon ng selection process na I'm hoping madesenyo namin after the first 9 months ng pag-unify ng mga puwersa namin. But you're open to that possibility na kayo yon and you're not saying no? I'm not saying no. I'm open to all possibilities at yun yung hinihingi ko din sa lahat na mga kasama sa opposition or independent bloc na maging bukas kami sa lahat ng possibilities at sa isa't isa, alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga kababayan. Will you also be open to cooperating, coordinating with other political blocs na anti-Duterte, anti-Marcos? For example, yung mga NDs or yung iba pang independent na politiko? May experience na kami working together with other blocs sa Democratic Left and may mga sections na nandun na sa hanay ng sumuporta sa Kiko Bam, Akbayan, ML, etc. na meron na ring historic working relationships with other forces beyond yung
nakasanayan naming dem left. So, let's see kung papaano mag-evolve yung confidence building process. Basta dito sa first 9 months, unification muna dun sa mga magkatrabaho nitong kampanya at saka yung may historic working relationships na and yung that level of confidence and trust in each other. Pag nagawa namin yung homework na yon, yun yung solid core from which we can further expand or explore. Nung considering yung naging result ng midterm election, sa tingin niyo naghahanap na ng alternative ang publiko? Naapagod na ba sila sa mga political bickerings, yung mga bangayan? I would like to believe na ganun. Well, ganun yung isang hopeful understanding ko sa mga resultang ito, sa outcome na ito, na by human nature, napapagod ang mga tao sa away, at the same time, na-appreciate nila yung palaban, and at the same time, gusto nila na may mga positive proposals. So, hindi lang panay away, pero may principled na stand din sa mga away, at saka may solutions na gustong buuin kasama ng mga tao, kasama ng mga botante. At yun yung gusto kong mas ma-generate namin sa opposition in the next months and years. Okay, before si Baby Lynn, si Nim pa lang may patanong, ano daw yung mga committee chairmanship na inyong tatargetin sa 20th Congress? Well, kung may committee chair pa ang at least independent bloc or optimally minority, of course, gusto kong manatiling chair ng Women, Children, Family Relations and Gender Equality Committee. And I think sa mga susunod na taon din, lalong magiging importante yung mga komite na may kinalaman sa ating ekonomiya. Kasi dun talaga patuloy at lalong umaaray at projected na lalong aaray yung ating mga kababayan ang mga usaping pangkabuhayan. Hindi daw target ng grupo nyo yung Blue Ribbon at Agriculture Committee? Wow, wish ko lang. Kung abogado lang ako, wish ko lang makapag-vie para sa Blue Ribbon. Talagang ma-optimize, ma-maximize sana namin yun. Yung agri, syempre, walang ibang subject area expert dyan sa buong Senado, kundi si Senator Kiko Pangilinan. Ngayon wala na Senator Cynthia, so pwede na. Okay, Baby Lynn. Good morning, Senator Risa. Good morning, Sally. I would just like to know how you would define minority. Will there be a genuine minority, simple minority, real minority? How will you categorize that, and how will they impact legislation, the impeachment proceedings? How will the dynamics be, ma'am? Salamat. The dynamics have always been interesting. We can look back on many precedents ng genuine or real minority. Modesty aside, yung minority kami sa ilalim ni Senator Frank, nung 6 kami, nung 17th Congress, naging 4 kami, nung 18th Congress, still under Senator Frank. And I'm very happy sa nakaraang 3 taon namin bilang minority ni Minority Leader Senator Coco Pimentel, kung saan tulad ng mga nakaraang minorities, nakapagtala din kami ng ilang mga tagumpay by leveraging our small number, by taking sharp positions on issues. So itong papasok na 20th Congress, of course, minority naman at the basic level defined yan numerically. Kung sino yung nag-vie para sa Senate President pero natalo, that's one path, would take the minority leadership. Nababalitaan natin, merong ding bloke ngayon na posibleng mag-vie for minority leadership by simple fact of their having the possibly second biggest number as of now. Siyempre, lahat ng mga numbers na yun will be made of record on the floor only during the election. So, yun. And that's why I said na kung may ibang bloke na makukuha yung title ng minority at hindi kami na galing sa opposition or independent forces, that's why option yung independent bloc. Yung usapin ng impeachment, of course, weighs heavily, as it did during the campaign, weighs heavily on paano organisahin ang Senado. So yun, I think there are
numerical but also substantive basis sa pagbubuo ng minority sa ngayon, and are failing to get that title, at least an independent bloc. And importante, lalo na leading up to 2028. Okay, before RG and Mean, ma'am, kahit na open nga si Presidente na makipag-reconcile kina BP Sara sa mga Duterte, obligasyon niyo pa rin na ituloy itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Well, obligasyon po ng Senado yan, batay sa konstitusyon, dahil tinransmit ng House yung kanilang articles of impeachment sa amin. And napansin nyo naman, kahit during the campaign, may nasimulan lang ilang preliminary steps. Mga simpleng pagpapasukat para sa impeachment robes, maya't maya sumasagot si SP sa mga tanong ninyo tungkol sa impeachment. So, I expect that as a matter of course, ayon sa utos ng konstitusyon, sisimulan na namin yung mga further preliminaries nitong susunod na session. Pero with the new composition daw ng Senate, malaki yung chance na ma-acquit si BP Sara. Do you think so, ma'am? I think tulad sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, magiging pahirapan for either side. Ipaglalaban ang bawat boto because we have yet to hear even the first piece of evidence. At doon naman kami babatay at dapat bumatay. Bilang senator judges na exercising neutrality, we have yet to hear the first voice of the first prosecutor to present the first evidence on the first article of impeachment. So kumbaga, nasa genesis pa lang tayo. So kahit it is a political process, you're hoping na ibase ng mga kasamahan nyo yung kanilang boto, depende sa ebidensya na may ipipresenta, ma'am. Yun yung dinedemand ng Constitution sa amin. And sa Senate, we always presume good faith on the part of each other. So yung ugali ko, yun din yung inaasahan ko sa mga colleagues. Okay, RG, and then si ano pala, sorry. Mab first. Si Mab muna, Mab. Kanina pa nga pala si Mab, sorry. Ma'am, going back lang po dun sa Senate presidency, meron na po bang kumausap sa grupo ninyo? Because we have heard na Senator Cheese and former Senator Tito Sotto actually talked to some groups daw po. They haven't talked to us as a group. Or even individually. They haven't talked to me individually. Text message, ma'am. Wala ring text message. At most. Ma'am, pero take note, ang minority, kahit pag hindi kinakausap, nagsasalita. Ma'am, linawin ko lang po, kasi di ba when we talk about blocks, usually parang, okay, pare-pareho tayo ng boto. Would it be the same for you and your group? On bills and what? Yes. Well, sa karanasan ko sa nakaraang tatlong minorities, kanya-kanyang boto pa rin. But of course, we talk. May kumbinsihan or minsan, ang best case scenarios may usapan na pare-pareho naman ang pananaw natin, so pare-pareho ang aming mga boto. But as you have observed, may mga pagkakataon din na may divergences. And it would be the same during the impeachment trial? Each senator judge, of course, has to cast his or her vote. Ang pine-presume ko lang ay unanimity sa disposition, sa ugali na neutral senator judges voting on the basis of the evidence presented. Okay. And then Raymond, RG, and then Mean, and Danielle. Sige. Morning, Senator. Morning. Balikan ko lang yung consolidation of forces. Considering yung nangyari during the previous administration at saka itong early part ng Marcos administration, paano natin ika-categorize sino yung dapat na kasama dito sa grupo na balak ninyong buuin supposed to stand before the 2028 election? Naniniwala ako dun sa sining Field of Dreams na if you build it, they will come. May mga unities na presumed among yung mga puwersa na nagsama-sama sa kampanyang ito at pinagtagumpay yung mga partido at yung mga senador namin. Siguro in the next 9 months, helpful process, i-articulate namin ano-ano ba yung mga yon. And then tingin ko, the kind of group that we are or the kind of group that we will become, mag-a-attract ng mga like-minded saka mga fellow travelers or yung ibang
kami or yung ibang section sa amin, magre-reach out, mag-iimbita na mga tingin namin or tingin nila ay katulad din. So, I think there's a kind of organic growth na mangyayari doon na pagsisimulan itong electoral results. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.